tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isipin ninyo ito, 159 na barko ng Russia ang naparalisa ng Ukraine sa loob lamang ng 12 araw, ngunit walang kahit isang patak ng langis ang tumagas sa ating dagat. Paano nga ba nagawa ng Ukraine ang tila imposibleng misyon na ito nang hindi sumisira sa kapaligiran at kalikasan? Ang makabagong taktikang ito ay nagpapakita ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng modernong pakikidigma na maaring magbago sa takbo ng mga labanan sa karagatan. Sa videong ito, tatalakayin natin ang pinakabagong estratehiya ng Ukraine nitong Hulyo 2026 na nakatutok sa pagparalisa sa shadow fleet at supply lines ng Russia. Susuriin natin ang desperadong depensa ng Moscow, ang kanilang marahas na hakbang upang protektahan ang kanilang mga ari-arian at ang mga aspeto ng makabagong teknolohiyang ginagamit sa digmaan. Higit sa lahat, ipapaliwanag natin kung bakit ang gyerang ito sa malayong Black Sea ay may direktang epekto sa presyo ng bilihin at langis na nararamdaman ng bawat ordinaryong pamilya dito sa Pilipinas. Nginig ng sunod-sunod na malalakas at matitinding pagsabog ang Kerch Railway Station sa nasakop na Crimea bandang 1:00 ng madaling araw noong Hulyo 17, 2026. Ang madilim na langit ay nagliwanag dahil sa malalaking sunog na agad na kumalat sa mga katabing infrastruktura matapos ang matagumpay na pag-atake ng mga Ukrainian drone. Dahil sa tindi ng pinsala sa mga linya ng kuryente at pasilidad, ang Kerch Railway Hub ay isang napakahalagang logistical route para sa militar ng Russia na dumedepensa sa timog ng Ukraine at sa buong rehiyon ng Crimea. Napilitan ang militar ng Russia na umasa ng husto sa nag-iisang rutang ito dahil ang karamihan sa kanilang iba pang mga linya ng riles sa Crimea ay nauna nang nasira ng mga nakaraang pag-atake ng Ukraine. Dahil ang istasyong ito ay direktang konektado sa Crimean Bridge, ang anumang pinsala rito ay nagdudulot ng matinding pagkaantala sa pagpapadala ng mga kagamitang militar, armas at supply ng pagkain para sa mga tropang Ruso. Ayon sa mga satellite imagery mula sa NASA FIRM-S, ang mga sunog ay nakita malapit sa istasyon ng tren at maging sa mga kalapit na pasilidad na nagpapatunay sa katumpakan ng ataking ito. Bukod sa mismong istasyon ng tren, tinamaan din ng mga drone ang Kerchenskaya Electrical Substation na may kapasidad na 110,000, 35,006 kV, pati na rin ang isa pang substation at pumping station sa Koktebel. Ang serya ng mga ataking ito ay nagdulot ng malubhang krisis sa enerhiya na nagtulak sa mga okupanteng autoridad ng Russia na magdeklara ng regional na state of emergency para sa buong Crimea. Ang sitwasyon sa kuryente ay lalo pang lumala dahil sa naunang pag-atake ng Ukraine sa Kuban-Crimea Power Bridge noong Hulyo 12 hanggang Hulyo 13, 2026. Dahil dito humigit kumulang 2,300,000 residente sa Crimea ang kasalukuyang nakakaranas ng matinding krisis sa kuryente, fuel shortages, at rotational blackouts na nagpapahirap sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga okupanteng autoridad ng Russia ay nagdeklara na rin ng regional na state of emergency dahil sa malawakang blackout na naganap nang walang malinaw na schedule ng outage. Gayunpaman, mahalagang linawin na sa kasalukuyan ay wala pang opisyal at independenteng kumpirmasyon ukol sa eksaktong bilang ng mga nasugatan o namatay sa naganap na insidenteng ito sa istasyon ng tren ng Kerch. Dahil sa matinding takot na ganap na maputol ang kanilang supply ng enerhiya at langis, napilitan ng pamahalaan ng Russia na magpatupad ng marahas at desperadong depensa sa kanilang mga commercial vessel. Ayon sa mga ulat mula sa partisan group na Atesh, nagplano ang Russia na gawing militarized zones ang kanilang mga sibilyang tanker at gas carrier sa Black Sea at Sea of Azov. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng matinding pangamba ng Kremlin sa lumalakas na maritime drone capabilities ng Ukraine na patuloy na lumulumpo sa kanilang kakayahang maglayag. Upang maprotektahan ang mga barkong ito, plano ng Russia na magtalaga ng hanggang 3 sundalo o tauhang militar sa bawat commercial tanker na naglalayag sa mga mapanganib na katubigan. Ang mga sundalong ito ay bibigyan ng mga twin machine guns at manpads na mga portable air defense systems tulad ng Igla o Verba, gayon din ng mga anti-aircraft drones upang mabilisang depensahan ang mga barko mula sa mga kamikaze drone ng Ukraine. Bukod dito, gagamitin din ng Russia ang mga piling operator mula sa Rubicon UAV Center na kilala bilang isa sa kanilang pinakamahuhusay na drone operators na dinala pa mula sa front lines.
Ang desisyong ito ay nagpapakita kung paano napipilitan ang Moscow na mag-deploy ng kanilang pinaka-espesyal na puwersa upang isecure ang mga komersyal na tanker ng langis. Upang mapunan ang kakulangan sa mga tauhan, kukuha rin ng Russia ng mga sundalo mula sa 51st Air Defense Division at 1096 Anti-Aircraft Missile Regiment ng Black Sea Fleet. Ang pag-deploy ng mga ganitong espesyal na unit ng militar sa mga sibilyang barko ay nagpapatunay na hindi na kayang protektahan ng Russia ang kanilang logistika gamit lamang ang mga tradisyonal na barkong pandigma. Ipinapakita rin ito na ang linya sa pagitan ng komersyal na kalakalan at aktibong militarismo ay tuluyan ng naglaho sa panig ng Russia. Ani ng DCP, ang estratehiyang ito ng militarisasyon ay hindi lamang isang teorya sa papel dahil may aktual ng ebidensiyang nakikita sa labas ng Black Sea. Ang commercial gas carrier ng Russia na Marshal Vasilevsky na kasalukuyang naglalayag sa Baltic Sea ay hayagan ng nakitang kinakabitan ng mabibigat na machine gun sa ibabaw ng deck nito. Bagamat ang pangunahing layunin nito ay depensahan ang barko laban sa mga sabotahe at drone, hindi malayong mag-imbak din sila ng mga manpad sa ilalim ng deck para sa karagdagang proteksyon na lumilikha ng bagong tensyon sa pandaigdigang maritime transport. Gayunpaman, dapat nating tandaan na ang mga ulat ukol sa pag-deploy ng militar na may dalang manpad sa mga commercial vessel ay batay sa impormasyon mula sa Atesh Partisan Group. Ang Atesh, na ang ibig sabihin ay apoy sa wikang Crimean Tatar, ay isang pro-Ukrainian partisan movement na binubuo ng mga Ukrainian at Crimean Tatars na palihim na nag-ooperate sa loob ng mga okupadong teritoryo ng Russia. Sila ay may mataas na tactical track record dahil sa matagumpay nilang pagbibigay ng tumpak na intelligence coordinates para sa mga sabotahe sa riles, komunikasyon, at kuryente bago ang mga pambobomba ng Ukraine tulad ng naganap sa Grushevaya Balka Oil Depot. Bukod dito, ang kanilang mga ulat ay tumutugma sa katotohanan na mahigit 130 tanker ng Russia ang napinsala o napilitang lumikas mula sa dagat ng Azov patungong Black Sea dahil sa panggigipit ng Ukrainian Unmanned Systems. Force. Sa kabila nito, kailangan pa ring mag-ingat dahil ang impormasyon mula sa grupong ito ay walang formal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng Russia. Ginagamit din ng Ukraine ang mga ulat na ito bilang bahagi ng kanilang psychological at propaganda warfare upang takutin ang kalaban. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na ang taktikang ito ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon ng depensa ng Russia sa karagatan. Mula noong Hulyo 6 hanggang Hulyo 17, 2026, inilunsad ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine ang isang napakalaking operasyon na tinawag nilang Operation Molochka. Sa loob lamang ng 12 araw ng operasyong ito, nagtagumpay ang Ukraine na lumpuhin ang kabuuang 159 na barko ng Russia sa magkakaibang katubigan. Mula sa kabuuang bilang na ito, 117 barko ang tinamaan sa Sea of Azov, habang 42 barko naman ang naparalisa sa Black Sea. Ang mga tinarget na barko ay bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet ng Russia na binubuo ng mga feeder vessels na ginagamit ng Moscow upang iwasan ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Ang mga barkong ito ay may habang humigit kumulang 140 metro at may deadweight na kapasidad na umaabot sa 7,000 tonelada. Ang Shadow Fleet na ito ang nagsisilbing pangunahing instrumento ng Russia upang patuloy na makapagbenta ng langis at makakuha ng pondo na ginagamit nila sa pagtustos sa kanilang patuloy na kampanyang militar. Ang kakaiba sa Operation Molochka ay ang makabagong pilosopiya ng Ukraine sa maritime warfare na nakatuon sa pagpaparalisa sa halip na pagpapalubog ng mga barko ng kalaban upang maiwasan ang sakuna sa kalikasan. Ayon kay Commander Robert Majar-Brovdi ng Unmanned Systems Forces, ang pangunahing layunin ng kanilang mga drone strike na tinatawag nilang birds ay gawing bulag at bingi ang bawat sasakyang pandagat. Sa halip na targetin ang katawan o hull ng barko na maaaring magdulot ng malubhang pagtagas ng langis, ang mga drone ay sadyang itinutok sa mga navigation at communication equipment sa ibabaw ng deck. Ang ganitong taktika ay nagpapakita ng mataas na antas ng kontrol sa teknolohiya ng drone warfare, kung saan ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng precision electronic targeting dahil sa tumpak na pag-atake sa mga radar antennas, control bridge at propulsion controls. Ang mga barkong Ruso ay nawalan ng kakayahang maglakbay at mag-navigate sa dagat. Ang mga ito ay epektibong naging mga drifting barges na walang direksyon at hindi na magagamit para sa transportasyon ng krudo at iba pang kargamento.
Ang estratehiyang ito ay isang malaking tagumpay para sa kalikasan dahil nagawa ng Ukraine na lumpuhin ang logistika ng kalaban nang may 0% oil leakage o walang anumang tumagas na langis sa dagat. Sa kabila ng tagumpay na ito, mahalagang talakayin ang mga limitasyon at kredibilidad ng mga nakalap na impormasyon ukol sa bilang ng mga tinamaang barko. Ang ulat na 159 na barko ang naparalisa ay nagmula lamang sa panig ng militar ng Ukraine sa pamamagitan ng pahayag ni Robert Madyar-Brovdi. Maaari itong maglaman ng elemento ng propaganda o pagmamalabis, lalo na't sa kasalukuyan ay wala pang opisyal at independenteng kumpirmasyon mula sa mga kilalang maritime monitoring agencies tulad ng International Maritime Organization o Lloyd's List Intelligence at Marine Traffic. Dahil ang pinsala ay nakatutok lamang sa mga electronic at navigation systems, sa halip na malalaking butas sa katawan ng barko, napakahirap para sa mga commercial na satellite tulad ng Maxar o Planet Labs na makumpirma agad ang bawat individual na insidente. Gayunpaman ang katotohanan na napilitan ang Russia na ilikas ang marami sa kanilang mga tanker mula sa Sea of Azov ay nagpapatunay na matindi ang epekto ng operasyong ito. Ang makabagong taktikang ito ay nagpapakita na ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pisikal na pagwasak, kundi sa matalinong pag-neutralize sa kakayahan ng kalaban. Ngayon, tingnan naman natin kung paano ang sigalot na ito sa malayong Black Sea ay may direktang epekto sa buhay at bulsa ng bawat mamamayang Pilipino dito sa bansa. Dahil ang Pilipinas ay walang sapat na supply ng sariling langis, tayo ay lubhang nakadepende sa pag-import kung saan umaangkat tayo ng halos 75 hanggang 78% ng ating krudo mula sa ibang bansa. Ang anumang krisis sa supply o produksyon ng langis sa panig ng Russia ay mabilis na nagpapataas sa presyo ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. Bagamat hindi direktang bumibili ng langis ang Pilipinas mula sa Russia, ang Russia ay isa sa pinakamalaking producer ng petrolyo sa buong mundo na nagdidikta sa takbo ng presyo sa merkado. Kapag ang presyo ng krudo sa world market ay tumaas at lumampas sa 100 hanggang $120 kada bariles, agad itong isinasalin sa sunod-sunod na oil price hike sa mga lokal na gasolinahan sa bansa. Ang mabilis na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina ay agad na nagpapabigat sa gastusin ng bawat Pilipino na gumagamit ng sasakyan o sumasakay sa pampublikong transportasyon. Ang pagtaas ng presyo ng fuel ay may kaagad na domino effect sa sektor ng transportasyon at logistika sa buong Pilipinas. Napilitan ng mga tsuper ng jeepney, tricycle at bus na humiling ng dagdag na pamasahe na direktang nagpapabawas sa pang-araw-araw na kita ng mga ordinaryong manggagawa. Bukod dito, tumataas din ang singil sa trucking at inter-island shipping na ginagamit sa pagbiyahe ng mga pagkain at pangunahing bilihin mula sa mga probinsya patungo sa mga sentro ng kalakalan tulad ng Metro Manila. Bukod sa langis, ang krisis sa Black Sea ay may malalim ding epekto sa ating sektor ng agrikultura at sa pagkain na inihahain natin sa ating mga hapagkainan. Ang rehiyon ng Black Sea ay kilala bilang breadbasket ng mundo at ang Russia at Belarus ay mga higante sa produksyon at pag-export ng mga chemical na abono tulad ng potash, urea at phosphate. Ang pagkaputol ng supply at pagkaantala ng mga kargamento ay nagpataas ng presyo ng mga pataba sa pandaigdigang merkado. Dahil sa napakamahal na presyo ng abono, marami sa ating mga lokal na magsasaka sa Pilipinas ang napilitang magbawas sa paglalagay ng pataba sa kanilang mga pananim na palay at gulay. Ang kakulangan sa abono ay nagbunga ng mas mababang ani sa bawat ektarya na naging dahilan naman ng pagtaas ng presyo ng bigas at mga gulay sa ating mga palengke. Ipinapakita nito na ang labanan sa malayong bansa ay may kakayahang magpalala sa kahirapan ng ating mga lokal na magsasaka at magpataas sa presyo ng pagkain ng mga consumer. Hindi rin ligtas ang presyo ng tinapay at iba pang produktong gawa sa harina dahil ang pagkaantala ng kargamento sa Black Sea ay nagpataas din sa presyo ng imported na trigo. Ang mga pangunahing pagkain tulad ng pandesal, tinapay at noodles na paboritong bilhin ng mga pamilyang Pilipino para sa almusal ay unti-unting nagmamahal dahil sa epektong ito. Ang lahat ng mga salik na ito ay nagtulak sa domestic inflation rate ng Pilipinas na lumampas sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na lalong nagpahina sa purchasing power ng ating piso upang makabili ng mga pangunahing bilihin. Mula sa pagsusuring ito, maaari nating mabuo ang ilang mahalagang konklusyon ukol sa nagbabagong mukha ng modernong pakikidigma at ang epekto nito sa ating bansa. Una,
Ang Operation Molochka ng Ukraine ay nagpapakita na ang layunin ng modernong militar ay hindi na lamang ang pisikal na pagwasak kundi ang soft neutralization ng kakayahan ng kalaban sa pamamagitan ng pag-target sa navigation at communication disruption ng walang pinsala sa kalikasan. Ikalawa, ang matagumpay na pag-atake sa Kerch Railway Hub at mga substation ay nagpapatunay na ang Crimea ay dahan-dahang napaparalisa na nagpipilit sa Russia na magpatupad ng mararas na depensa tulad ng militarisasyon sa mga commercial tankers. Ikatlo, ang labanan sa Black Sea ay hindi isang malayong isyu na dapat nating ipagwalang bahala dahil ito ay isang pang-ekonomiyang krisis na may direktang epekto sa pamasahe, bigas at pangkalahatang inflation sa Pilipinas. Upang maprotektahan ang ating lokal na ekonomiya mula sa mga ganitong geopolitical shocks, iminumungkahi natin ang mabilis na transisyon ng bansa patungo sa renewable energy tulad ng solar, wind, at geothermal upang mabawasan ang ating dependensya sa imported na langis. Dapat ding suportahan ng pamahalaan ang pagbuo ng mga lokal at organic na alternatibo sa pataba upang matulungan ang ating mga magsasaka na hindi umasa sa mga imported na chemical fertilizers mula sa Black Sea region. Mahalaga rin na palakasin ng pamahalaan ang pagbuo ng strategic food reserves para sa bigas at trigo upang matiyak na may sapat tayong buffer stock sa tuwing magkakaroon ng aberya sa pandaigdigang kalakalan. Bukod dito, ang paglalaan ng mabilis na ayuda o fuel subsidies para sa transport at agricultural sector ay makatutulong upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng pamasahe at presyo ng gulay sa tuwing nagkakaroon ng oil price hike. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mas magiging handa ang ating bansa na harapin ang mga hamon na idinudulot ng mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Ano ang opinyon ninyo sa kakaibang taktika ng Ukraine na pagparalisa sa mga barko nang walang oil spill? Sa tingin ninyo, paano pa natin mapoprotektahan ang ating lokal na ekonomiya mula sa epekto ng mga digmaang tulad nito? I-comment ang inyong mga pananaw sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video ito para sa mas marami pang pagsusuri.